Isang mapagpalang pagbati po sa pangalan po ng ating Panginoon. Nasaan man po kayo, nasa inyong mga dining tables, nasa mga sala, nasa inyong mga bedrooms, wherever you are, dito sa Pilipinas and to the other parts of the world, I'd like to welcome you dito po sa ating pong FB live streaming Global Prayer Day, Global Day for Prayer and Fasting. Ito po ay panawagan po ng World Evangelical Alliance at ng Philippine Council of Evangelical Churches. At tayo sa Triumphant Church Ministries International ay nakikiisa sa panawagan para sa Global Day of Prayer and Fasting para sa kasalukuyang kinakaharap ng ating bansa, ng ating mundo patungkol po sa tinatawag po na COVID-19. Ano po? COVID-19. Kaya nasaan man po kayo, magkaisa po tayo sa ating pong pananalangin na gagawin po mamaya. At alam ko po na may gagawin ang ating Panginoon sa ating kalagitnaan. Ako po si Bishop Vic Rabara, nag-aanyaya sa ating lahat. Ano po? Nag-aanyaya sa ating lahat. Samahan niyo po ako, makiisa po kayo wherever you are. Ang puso at isip po natin ay ating pagsasamahin upang tayo po ay dudulog sa trono ng Diyos, trono ng kanyang awa at ng biyaya. Sa aking spiritual family, ang Triumphant Church Ministries International, I'd like to welcome you all. Sa inyo na kaninang umaga pa ay nagkaroon ng mga pagsamba through online technology sa ating pong mga churches po sa Triumphant Church. Alam ko po yun na yung ilang mga pastors po natin na maganda ang signal ng internet ay nagkaroon po sila ng pangunguna sa inyo sa pagsamba sa pamagitan po ng online na FB Live streaming. Kanina ay nakapanood ako, nakasubaybay ako sa ilan na nag-live broadcast kanina. At sa inyo na aming mga kapamilya, alam ko na ang inyong mga pastor, ang kanilang tinalakay o ang basihan ng kanilang mga pangangaral o mensahe ay sa Psalm chapter 91. Psalm 91. Yan po ang alam ko na basihan o teksto ng kanilang pangangaral sapagkat yan po ang desisyon, mungkahi ng ating pamunuan, ng Vision Keepers, ng ating organisasyon para sa ating gabay, para sa ating pagkakaisa, para sa ganun po ay magkaroon tayo ng isang takbuhin, isang isip, isang layunin na mapatatag, mapalakas ang ating mga kapatid. Kung kaya nga ang Vision Keepers po ng ating organisasyon ay nagpasya na ang teksto sa mga pastor, sa kanilang pangangaral, sa kanilang live streaming ay Psalm 91. Sana po ay iyan po ang inyong mga narinig sa inyong mga pastor, sa kanilang ginawang pangangaral today. At mamaya po, si Pastor Henny, mamayang alas 2 ay magla-live streaming din po siya. Si Pastor Francis, mamayang alas 7 ay mag-live streaming. At silang dalawa tiyak, Psalm 91 po ang kanilang teksto na gagamitin sa kanilang mga pangangaral. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay at sa aking mga kaibigan dito sa FB na hindi naman po namin kasama sa Triumphant Church Ministries. Just the same, I welcome you all as we
join our minds and our hearts together para po dito po sa Global Day for Prayer and Fasting against ito pong COVID-19 pandemic. At ako ay sumasampalataya na tayo po ay pakikinggan at tutugunin, sasagutin ng ating Panginoon. Sa ating pong pagpapatuloy ay nais ko lamang pong basahin po ang isang talata dito po sa Psalm 57 verse 1. Psalm 57 verse 1. Psalm 57 verse 1. Ganito po ang ating mababasa. Be merciful to me, O God. Be merciful to me. For in you my soul takes refuge. In the shadow of your wings I will take refuge till the storms of destruction pass by. Let me repeat. Psalm 57 verse 1. Be merciful to me, O God. Be merciful to me. For in you my soul takes refuge. In the shadow of your wings, I will take refuge till the storms of destruction pass by. Pinagpala po ng Panginoon ang pagkakabasa po ng kanyang mga salita. Ito po ay kanta o awitin po ni Haring David. At napakaganda na ito ay ating titingnan for a while. Ito pong Psalm 57 ay may background po ito kung bakit nasabi po ni King David. At sabi po ng mga Bible scholars, itong awiting ito ay nangyari o nakompos po ni Haring David nung siya ay tumakas sa galit ni Haring Saul. Ano po, nung siya ay tumakas dahil alam niyo naman po nung panahong iyon na hari pa si Haring Saul, kapag nagkakaroon siya ng problema, yung salitang nabuburyong, ay pinapatawag niya sa kanyang anak na si Jonathan, si David, para siya ay tumugtog. Nandun, tutugtog siya. Pero pag wala po sa ayos po itong Haring Saul na ito ay plano niya ilang beses na patayin. Sinisibat po niya, pero iniingatan naman po ng Panginoon si Haring David. Kung kayang isang araw siya po ay tumakas at nandun siya sa isang kuweba at doon po ay nakompos po niya ito pong awiting ito sa Psalm 57. At ako'y naniniwala po na hindi lamang po itong kantang ito ay para kay Haring David, kundi ito ay pwedeng angkinin. Pwede nating itong tayuan, panindigan bilang mga anak ng Diyos. Bilang mga Kristiyano, pwede nating i-take ito, pwede po nating itong panghawakan na ito rin po ay para sa atin bilang mga mananampalataya, bilang kanyang mga anak, bilang nagtitiwala kay Yahweh o sa Panginoong Diyos na ating Panginoon at tagapagligtas. At dito napakaganda yung sinabi niya, be merciful to me, O God, be merciful to me. Kahabagan ninyo ako. Mahabag kayo sa akin, O Diyos. Mahabag kayo sa akin, sapagkat ang aking kaluluwa ay sa iyo tumatakbo, sa iyo nagtatago, sa iyo ako mayroong kapahingahan o mayroong kapayapaan o mayroong kapanatagan. At ang sabi niya, sa ilalim ng iyong mga bagwis, ng iyong mga pakpak, sabi niya, kukubli ako, diyan ako kukubli, diyan ako magtatago. At ang sabi niya, hanggang sa ang lahat ng mga bagyo, unos ng mga paghihirap,
unos o bagyo ng kapahamakan ay lilipas, ay makalipas na. What a declaration to God as the refuge, declaration by King David, declaration of hope na mayroong maganda na mangyayari sa kanyang buhay. Na ito rin po ay pwedeng mangyari sa kapanahunan natin ngayon. Because the God that He served, the God that He worshiped, the God that He called upon, is the same God that we have these days. Maliwanag po sa Hebrews 13 verse 8, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Ang Diyos ay nagliligtas noon, nagliligtas siya ngayon, at magliligtas siya bukas. Ang Diyos ay mabuti noon, mabuti siya ngayon, maging mabuti siya bukas. Ang Diyos nag-iingat noon, iingatan niya tayo ngayon, at iingatan niya tayo bukas. Sa mga Hebreyo, ang sinasabi nila, o mga Israelita, sinasabi nila, the faithfulness of God yesterday is the best proof that God is faithful today and tomorrow. Why? Because of their understanding that God is the same yesterday, today, and forever. He is an immutable God. Ibig sabihin, hindi siya nagbabago. Ang kanyang katangian ay constant. Ang kanyang katangian po ay talagang kitang-kita natin na hindi siya katulad ng tao na pabago-bago po ang kanyang isip o ang kanyang pagpapasya. Thanks be to God na meron tayong Diyos na ganito. Diyos na mabuti, Diyos na nagmamalasakit, Diyos na hindi nagkukulang sa kanyang mga anak. In the midst of this COVID-19 pandemic, umasa po tayo that God is there, that God is on our side. At lagi kong sinasabi, with God on our side, we shall overcome, we shall come out victoriously in the name of Jesus. Dito po sa ating binasa, ay nais ko lamang magbigay ng ilang mga pangungusap kung sino itong Diyos na ito. In the midst of COVID-19, sino ba ang Diyos na ito? Na doon tayo tatakbo, na doon tayo aasa, doon tayo kakanlong, na doon tayo magkakaroon ng kapanatagan, ng kapayapaan at kagalakan ng ating mga buhay. Dito sinabi niya, be merciful to me. Sabi niya, be merciful to me. Inulit niya ulit, be merciful to me. Alam niyo po sa pag-aaral ng Biblia, kapag ang isang salita ay inuulit-ulit, ibig sabihin po ay bigyan mong pansin. Ibig sabihin, mahalaga. Ito ay importante sa buhay ng isang mananampalataya. Yung sinabi niyang, be merciful to me, O God. Mahalaga po sa buhay natin na maunawaan natin that God is, number one, God is merciful. Ang Diyos ay mahabagin. Anong ibig sabihin ng merciful o ng mercy? Yung muna po ang nais ko tingnan natin. Anong ibig sabihin ng mercy? Ganito po yon. Kasi po, hindi nyo po pwede mapaghiwalay ang yung tinatawag na mercy at saka justice or justice and love. Hindi nyo po pwede mapaghiwalay po yon. Halimbawa po, ang isang tao ay nagnakaw. Siya ay idinimanda na patunayan ng judge na siya ay guilty beyond doubt na siya ang nagnakaw. Yung judge, nasa sa kanya po ang kapangyarihan kung ano ang kanyang ihahatol sa kanya. Kaya ang tawag sa kanya ay judge. Nasa sa kanya po kung ano ang kanyang ipapataw na parusa. Ngayon, dahil napatunayan siyang nagnakaw, guilty, justice po yun. Ano po? Justice. Talagang guilty siya. Talagang napatunayan na siya yung nagnakaw. So, may justice because he was proclaimed or he was declared na siya ay guilty of stealing, halimbawa po. Pero yung judge, pagkatapos niyang idineklara na guilty siya ng pagnanakaw, nasa sa kanya na po
kung ano ang ipapataw niya sa kanya. Ano po? Tungkulin o responsibilidad na po ng judge po yon. Halimbawa, ang ginawa ng judge ay sinabi niyo you are guilty. You are guilty. Alright. Pero sinabi niya, dahil sa alam mo, ganito, 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 may mga isa-cite na mga reason yung judge. At sasabihin niyang, ganito ang aking ibibigay sa iyo na kaparusahan. Maaring dapat ang kaparusahan ay 5 years. Pero ang ibinigay halimbawa ng judge ay 6 months to 1 year lang. So ibig sabihin na commute pinaiksi ng 1 year. Ibig sabihin po yung 4 years na yon, mercy na po yun. Sapagkat dapat pagdusahan niya ng 5 years, pero binawasan ng 4 years, so we need hold ng judge yung dapat na ibigay sa kanya na kaparusahan. Hindi niya nadadaanin pa ng 5 years, kundi 6 months to 1 year na lang. Mercy po yun. Ibig sabihin na mercy, yung meron kang dapat tanggapin ng kaparusahan, pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, ay hinold niya yon at ang tawag doon ay mercy o habag. Ano po? Mercy o habag. Kaya ito po si David ay nananalangin na sabi niya, kahabagan mo ako, Panginoon. Ibig sabihin na meron dapat akong tanggapin. Meron dapat akong kalagyan. Meron akong dapat na kaparusahan. Pero siya ay dumadalangin, nakahabagan siya ng ating Panginoon. At sa panahong ito, sa COVID-19 pandemic, yan din po ang ating sigaw. Yan din po ang ating hiling. Na tayo po ay nananalangin, humihiling sa Diyos. Nakahabagan niya hindi lamang po ang ating buhay, ng ating mga pamilya, ng ating bansa, kundi sa buong mundo, sapagkat ito na nga po becomes global. Ano po? Global na po itong pandemic na ito. Talaga naman po bilang tao ay nakakatakot, bilang tao ay nag-create ng panic sa buhay po natin. Tayo po siguro bilang tao ay masasabing hypocrite kung hindi natin sasabihin na nakakaramdam din tayo ng kaba, pangamba. Pero sa kabila na meron tayong kaba, pangamba bilang tao, tayo ay umaasa sa magagawa ng Diyos. Tayo ay umaasa sa Diyos na merciful, na sa kanyang talino, sa kanyang kapangyarihan, ay pwede niyang i-withhold yung pong mga mas malalapang mangyayari po sa buhay, sa pamilya, at sa bansa buong mundo. Because He is merciful. Kung kaya nga pwede niyang gawin. So number 1, who is this God? He is a merciful God. Mahabagin na Diyos. Siya po ay mahabagin na Diyos. Nakikita niya, nalalaman niya, nararamdaman po niya yung mga ating dinaraanan sa kapanahonang ito. Brothers and sisters, my family sa Triumphant Church Ministries, cheer up! Because our God is a merciful God. Hindi nga lamang natin alam kung ano ang programa, kung anong timetable ng ating Panginoon, itong dinaraanan po natin. But in the end, aawit kakanta po tayo at sasabihin natin that God is good, that God is good, that God is faithful. Bakit? Sapagkat siya po ay merciful sa kanyang mga anak. So that's number 1. Pangalawa, ang sabi niya dito, in the shadow of your wings, I will take refuge. In the shadow of your wings. Sa ilalim, sa bagwis mo, o sa ilalim ng inyong mga pakpak, sabi niya, ako ay kakanlong, ako ay magtatago, ako ay kukubli. Ang ganda. Ibig sabihin si David, habang siya ay hinahabol ng galit ni Haring Saul, nandun siya sa kuweba, pero naniniwala siya na iniingatan siya ng ating Panginoon. The wings of the protection of God ay nasa sa kanya. Dahil alam naman po niya na wala naman siyang kasalanan kay Haring Saul, wala naman siyang ginawang masama kay Haring Saul, kung kaya nga't namamanhik siya'y tumatawag sa Diyos na hindi lamang po siya kahabagan, kundi pangalawa, na siya ay iingatan. Who is this God in the midst of this pandemic? Number 1, He is
merciful. Number 2, kita po natin that He is powerful. Kaya niya tayong ingatan. God is not only merciful to us, hindi lamang siya mahabagin, that He knows and He feels what's going on. Pangalawa, He is powerful, that He is able to deliver us, that He is able to protect us, that He is able to give us peace and security sa ating mga buhay. Kung kaya nga't ipanatag natin ang ating mga kalooban, maging magagalakin, maging masayahin po tayo, that despite of this pandemic problem that we are facing in, God is on our side. God is there. Tatandaan natin ng isa sa pangalan ng Panginoong Hesus ay ang pangalang Emmanuel. God with us. Kasama natin ang ating Panginoon. Wherever you are, in whatever situations you are in, kasama natin ang ating Panginoon. At kanyang ipinangako din sa kanyang mga disipulo na ito'y pwede nating angkinin din nang sabi niya, I will never leave you nor forsake you. Although ang context po noon ay habang tayo ay humahayo, ipinapangaral ng mabuting balita at gawin nating tagasunod ng Panginoong Hesus ang mga tao, kasama natin siya. Yun yung context niya. However, because God is Emmanuel, because Jesus is Emmanuel, God with us, and so therefore, He will not abandon us. He will not fail us. Why? Because He is with us through the Holy Spirit. I will be with you till the end of time, or till the end of the age, or till the end of the world. Kaya nandyan ang kanyang pangako na pwede nating panghawakan bilang kanyang mga anak. God is merciful. God is powerful. He is able to protect you. He is able to protect me. He is able to protect our nation and the world. Maaring itong dinaraanan po natin ay pansamantala. Humanly speaking, we don't know kung ilang weeks pa, kung ilang buwan pa itong pandemic na ito. We don't know. And yet, my brothers and sisters, in the midst of quarantine, ay nasasamantala natin yung tayo ay nananalangin, tayo ay nagbubulay-bulay sa salita ng ating Panginoon. Then we realize yung tinatawag na mga eternal values sa buhay. Na ang mahalaga ay yung mga bagay na eternal in nature. Meron nga po akong nabasa na ipinost nila na now we're beginning to realize na money is not the real thing. Kasi mawawala eh. Yung ating investment is not the real thing dahil maaring mawala. Yung ating mga itinatago na mga kayamanan is not the real thing dahil maaring mauubos. At maaring kahit may pera ka kung magsara naman mga establishmento, aanin mo yung pera mo kung wala ka naman mabili. So nakikita nagkaroon tayo ng realization na hindi yung mga physical, hindi yung mga bagay-bagay na meron tayo ang ipagmalaki natin at hindi yung mga bagay-bagay na pangmaterial ang ating focus, kundi now God is teaching us in the midst of this quarantine na talagang ang pinakamahalaga ay yung mga bagay na merong eternal values, na yung merong magpawalang hanggan na kahalagahan. At isa nito ay ang panalangin. Isa nito ay ang ating pagbubulay-bulay ng salita ng ating Panginoon. Kung kaya nga ang masasabi ko, sa gitna ng COVID-19 na ito, God is still doing positive things in your life, in my life, and in our life. Nasa sa atin na nga lang po kung paano natin binabasa ang ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. Nasa sa atin na po kung paano natin ini-interpret ang nangyayari sa ating mga kapaligiran. Nasa sa atin na kung paano po natin ito uunawain. Yung mga bagay na ginagawa ng Diyos sa buhay natin, sa pamilya, sa bansa, at sa buong mundo. That gives us some interesting lessons kung ito lamang po ay ating babasahin ng mabuti, uunawain ng mabuti ang mga mensaheng dumarating sa pinahintulutan ng Diyos na pandemic na ito. Kaya nga mga kapatid, because God is our Emmanuel,
He is merciful. Number 2, He is powerful. Walang ibang makakapagbigay sa atin ng solusyon na magandang kinabukasan. Walang iba na sasama, magpapalakas, magbibigay ng kapanatagan, magbibigay ng kagalakan, magbibigay ng kapayapaan sa atin, except God, the Creator of the heavens and the earth. Your God, my God, your Lord and my Lord. The sovereign Lord. Siya yung nakakaalam ng lahat. Siya yung humahawak sa lahat at ipanatag natin ng ating kalooban. At dito yung sinabi niya dito, till the storms of destruction pass by. Till the storms of destruction pass by. Wow! Meron tayong kasabihan na sa kabila na makakapal na ulap, ay naroroon ang araw na nanatiling maningning, nananatili na talagang malakas ang kanyang liwanag. Na kapag nawala na param napawi na ang mga makakapal na ulap, ay nandyan yung sinag ng araw, the rays, the shine of hope ay naririyan. Kung kaya nga pumaaring sa mga kasalukuyan ay dumaraan tayo ng medyo makulimlim, maulap, madilim na buhay. Pero sa kabila nun, naroon ang araw. Ibig sabihin po sa kabila na dumaraan tayo sa ganitong pandemic, COVID-19 pandemic, nandyan ang Panginoon, orchestrating everything for our good. Dahil yung sinabi ng Bible, all things work together for good to them who love God and are called according to His purposes. Nandyan ang Panginoon. He knows what's happening. It's either siya ang gumawa nito or either siya ay nagpahintulot nito. Ano po? Ipinahintulot niya ito for our good. For our good. Kung kaya nga po, as I have said, nasa sa atin na lang kung paano natin binabasa, nasa sa atin na lang kung paano natin ini-interpret ang mga gawa ng Panginoon na maaring sa tingin natin this is bad, maaring sa tingin natin ay talagang this is not fair, pero sa isip, puso at plano ng Diyos, yun ang dapat na saliksikin. Alamin po natin kung ano ang reason behind, kung ano ang purpose ng Panginoon, kung bakit niya ipinapahintulot, and in His sovereignty, ano ba ito na nangyayari. So, ang sinasabi ko dito, yung sinabi niya, till the storms of destruction pass by. Ibig sabihin po, hindi tayo magtatagal. Hindi po tayo mananatili dito po sa COVID-19 pandemic. Darating at darating ang araw, hallelujah, na tayo po ay lalampas. Darating at darating ang araw, matatapos din po ito sa timetable ng ating Panginoon na katulad sinasabi ni King Solomon sa Ecclesiastes 3:11. In His time, He makes all things beautiful. Yung time na yun, we don't know. Basta't umasa tayo, have faith in God. Have faith in God because God is all-knowing. God is all-powerful at alam niya ang nangyayari. He controls the world. Kung kaya nga sinasabi natin, siya yung sovereign God. Sovereign Lord. Kung kaya nga po, wala tayong ibang gagawin kundi yung sinabi sa 1 Peter 5:7, casting all your cares, anxieties upon Him, for He cares for you. Your anxieties, my anxieties, our national anxieties, sa Kanya nating ibato sapagkat siya ay nagmamalasakit sa atin. No less than the President of the Republic, President Rodrigo Roa Duterte, ay sinabi po niya, prinoclaim po niya, that this week is a prayer week. Ano po? This week is a prayer week. At sa World Evangelical Alliance, Philippine Council of Evangelical Churches, ay nagkakaisa sa proklamasyon na ngayong araw, March 29 is Global Day for Prayer and Fasting. Tayo ay nag-aayuno. Iba-ibang mga churches, iba-ibang mga denominasyon ay nag-aayuno, maaring isang araw, maaring isang meal, 2 meals ang kanilang ayuno. Regardless kung ilang meals, ay nakikiisa
at tayo sa Triumphant Church Ministries International ay nakikiisa sa panawagang ito to come to the throne of God, to come to His mercy, na talagang manalangin tayo, na sikapin natin na unawain kung ano ang sinasabi ng Panginoon sa COVID-19 pandemic na ito. At ito ay ating dadalhin sa throne ng Panginoon. Hindi dahilan sa hindi niya alam kung ano nangyayari, kundi ito ay pagpapadama o pagpapahayag ng ating pananampalataya, pagpapahayag ng ating pag-asa na sa gitna ng ganitong pandemic, siya lang ang kasagutan, siya lang ang pag-asa, siya lang ang kailangan po natin. Nagkakahumahog, nagkakadahirap-hirap ang ating mga scientists, mga medical scientists, na maghanap ng solusyon dito po sa ating problema. Marami tayong naririnig, marami tayong nababasa mga articles and so on and so forth na sinasabi po nila na itong virus na ito ay hindi naman talaga galing sa tinatawag na hayop, kundi may mga sinasabi ng iba na ito ay humanly manufactured, gawa ng tao, ng mga tao ito. Sapagkat may mga nababasa tayo na meron silang sinasabi na gusto lang i-reduce ang population ng mundo ng 1 billion na bilang. They want to reduce the population number. At ang target nila ay may maalis na 1 billion at sabi nila ang paraan daw ay itong virus na ito na may mamamatay na 1 billion at pag nakuha na nila yung target na 1 billion na tawang mamatay ay ihihinto na raw po nila, ilalabas na nila ang lahat ng solusyon, ilalabas na nila yung mga vaccine para tumigil na dahil nakuha nila ang kanilang target. Ano man yung mga naririnig natin, ano man yung mga balibalita na mga fake news at kung ano-ano man na minsan pag hindi tayo maging maingat ay nagcreate ng fear, nagcreate ng panic, ng doubts, anxieties, and stress sa buhay po natin. And so the best thing that we can do, ano man yung mga naririnig na babasa po natin yan, let's bring this to the Lordship of Jesus. Let's bring this to the throne of God at huwag nating i-focus ang ating isip at puso sa COVID-19 pandemic. Huwag nating itutok. Huwag nating ibuhos ang ating atensyon, ibuhos ang ating isip dito po sa COVID-19 sapagkat kung yun ang tutok po natin, maaring we are missing the point. Instead of valuing those things which have eternal values, baka po yung mga bagay-bagay na nag-create ng fear and panic sa atin ang umiral. And so who is this God in the midst of this pandemic? This God is merciful. Number 2, this God is powerful. Number 3, pag nakalampas na tayong sabi niya, till the storms of destruction pass by, ibig sabihin, lalampas tayo. Ibig sabihin, may katapusan. Ibig sabihin, it will come to an end in the name of Jesus. At pagdating ng araw, kakanta tayo, sasayaw tayo, aawit tayo, lulundag po tayo, papalakpak po tayo, at sabihin natin, talaga, ang Diyos ay kamangha-mangha, ang Diyos ay kahanga-hanga. Yan ang sasabihin po natin. And so, God is merciful, God is powerful. Number 3, God is wonderful. Wonderful. In fact, sa Isaiah, sa prophecy ni Isaiah, patungkol kay Jesus Christ, ang sabi niya, His name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Isa sa pangalan ni Jesus Christ ay Wonderful. Hallelujah! Wonderful. Bakit? Gumagawa siya ng mga kahanga-hangang mga bagay sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay ng bansa, at sa buhay ng buong mundo. Sasayaw tayo, aawit tayo, lulundag tayo. At kahit sa mga panahong ito, because of the faith that we have in Jesus Christ, because of the hope that we have in Jesus Christ, we can shout and we can sing and we can praise and worship Him. Why? Because our God is not only merciful, our God is not only powerful, but our God is wonderful, kahanga-hanga. Hallelujah! Hallelujah!
Sasabihin natin sa ating sarili, God, you are wonderful. Kahanga-hanga ka sa buhay ko. Kahanga-hanga ka sa pamilya ko. Kahanga-hanga ka sa bansa ko. Kahanga-hanga ka sa mundo. My brothers and sisters, yan ang Diyos po natin. Sa gitna ng ganitong mga dinaraanan po natin, ideklara natin, let's decree and declare that our God is merciful. Sabi mo sa sarili mo, Lord, you are merciful to me. Hallelujah. You're merciful to me. Sabi mo sa sarili mo, Lord, you are powerful to me. Makapangyarihan ka sa buhay ko. Makapangyarihan ka sa buhay ko. You decree and declare to yourself, Lord, you're wonderful sa buhay ko. Kapag ito ang ating ilalagay sa ating isipan at sa ating puso, ako po'y naniniwala na sa gitna ng dinaraanan natin na pandemic na ito, talagang mararanasan natin ang kabutihan, the overflowing goodness and favor of our God. Hallelujah. At tayo na mga Kristiyano, tayo na mga anak ng Diyos, ay maging daluyan ng pagpapala, maging ilaw at asin tayo sa ating mga kapitbahay na hindi mananampalataya. Maging pagpapala tayo sa mga kaklase, sa mga kaibigan, sa ating pagte-text, sa ating pakikipag-chat sa kanila dahil hindi tayo makalabas. Samantalahin natin to be an instrument of the gospel, to be an instrument of love, to be an instrument of inspiration, to be an instrument of encouragement to people around us. Be a blessing to many people around you, my brothers and sisters. So today, as we are in partnership with the World Evangelical Alliance and Philippine Council of Evangelical Churches for a global day of prayer and fasting against this COVID-19, lagi nating tatandaan that our God is merciful, that our God is powerful, that our God is wonderful. Glory to His name. At sa ating mga araw-araw, nais ko lamang din pong i-encourage kayo to quote Psalm 91, He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Talaga naman po, He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. At ang sabi ni King David dito na ating mga binasa, under the shadow of His wings. Under the shadow of His wings. Wow, ang galing po. At ito ay para sa ating lahat. And so as I have said earlier, alam ko na kayo na aking mga kapamilya sa Triumphant Church Ministries International, kapag ang inyong mga pastor ay nag-live streaming po sila, alam ko na ang kanilang ginabi na teksto ay Psalm 91 dahil yan po ang ibinaba ng ating pamunuan ng Vision Keepers po ng ating organisasyon na ang teksto na gagamitin sa mga pangangaral ay Psalm 91. Mamayang alas 2 si Pastor Reheni ay magla-live streaming. Mamayang alas 7 ng gabi si Pastor Francis ay magla-live streaming dahil yung iba po ay natapos na po kaninang umaga. At salamat sa Panginoon sa mga pastors natin na mayroong maganda at malakas na internet. Thank you. Thank you, thank you. At napapatatag ninyo ang ating mga kapatiran sa pamamagitan ng ministeryo ninyo sa pangangaral ng salita ng Diyos kahit sa live streaming. Salamat. The Lord bless your heart. The Lord bless your generosity sa inyong pagbibigay ng mga mensahe na itinuro sa inyo ng ating Panginoon. At ako naman bilang bishop po ninyo, it is my call and it is my responsibility to lead you in this prayer and fasting. Dahil ito rin po ang napagkasunduan ng ating pamunuan ng Vision Keepers nung kami po ay nagkaroon ng pagmi-meeting that being your bishop of the organization, I will lead you this 12 o'clock for prayer and fasting. Salamat po sa mensahe na ating narinig at nawa ay naging pagpapala po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay darako po sa ating pananalangin as part dito po sa prayer and fasting po natin. Maybe some of you ay naka-fasting na kaninang umaga pa. O dili kayo ngayong tanghali lang mag-fasting. O dili kayo mamayang gabi lang mag-fasting. O dili kayo maghapon mula kaninang alas 6 ng umaga. Kakain na lang kayo bukas ng alas 6 o alas 7 ng umaga. Ano man po ang pasya ng iyong puso na kaya po ninyo.
Thanks be to God na kayo ay kaisa po ng pamunuan ng Triumphant Church Ministry sa panawagan ng World Evangelical Association at ng Philippine Council of Evangelical Churches sa Day of Prayer and Fasting para po sa COVID-19 pandemic na ito. At ako po'y naniniwala po, mga kapatid, na ang inyong mga pastor ay ipinamahagi po sa inyo ang mga prayer items na dapat nating ipanalangin. I know na nandyan na po sa inyo, alam nyo na po ang mga prayer items na dapat po ninyong ipanalangin. Kung kayo man po ay nanalangin na kaninang umaga at nasa sa inyo yung prayer items, I know na isinama po ninyo yung pong mga prayer items na yun. At ngayong tanghali po, as we have this prayer and fasting and the prayer time now, pangungunahan ko po kayo sa prayer at ang ating ipag-pray po ay yung ibinaba po ng ating pamunuan sa ating organisasyon na mga prayer items na ito ang ating pong sama-samang idalangin sa ating Panginoon. Wherever you are, my brothers and sisters, magkaisa po tayo na tayo po ay lumapit, tayo po ay dumulog sa habag at sa biyaya ng ating Panginoon para po makamtan po natin ang kasagutan sa ating pong problema, kasagutan sa ating pong sitwasyon habang tayo po ay dumaraan. Again, as I have said, I am confident na yung pong mga prayer items sa ating pong gagawin pong pananalangin ay ibinigay na po ng ating mga pastors sa inyo sapagkat yan po ang instruction para po sa mga pastors na bigyan kayo, yung mga pastors ay bigyan ng kopya ng prayer items para ipamahagi sa mga kapatiran sa ating pong mga churches. And we are confident na ito po ay ginawa po ng mga pastors natin na talagang binigyan po kayo ng mga prayer request na po para po sa ating mga pananalangin. So mga kapatid, nasaan man po kayo, sama-sama po tayo na manalangin po, sama-sama natin idulog sa ating Panginoon ang pandemic problem na ito habang tayo ay nasa diwa ng pag-aayuno. Wherever you are, please bow your head. Please bow your head and join me as we lift up this pandemic problem, as we lift up this COVID-19. Hallelujah. 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 Maraming salamat, Panginoong Diyos, sa opportunity that we can come before you in our prayers. Maraming salamat sa inyong pagpapaalala sa amin that you are merciful, that you are powerful, that you are wonderful God. Powerful, merciful, powerful, wonderful God. And you are the same yesterday, today, and forever. We have this confidence because our God is immutable God. The same yesterday, today, and forever. And we put our hope in you, our God. Maraming salamat po sa inyo, o aming Ama. Alam ko po na pinapalakas, pinapatatag po ninyo kami sa gitna ng ganitong mga pagsubok, sa gitna ng ganitong mga suliranin. Panginoon, pinapalakas, pinapatatag niyo po kami, o aming Ama. Salamat po sa iyo. Salamat sa iyo. Tumatatag ang aming buhay pananalangin. Nakakapag-spend kami more time in the reading of the Word, sa aming pagbubulay-bulay. Salamat po, aming Ama. Salamat sa iyo. We're beginning to realize and learn na ang mahahalaga are the things which have eternal values in life. Panginoon, salamat. Salamat sa iyo.
We take refuge in you, our Father. We take refuge in you, our Father. Salamat, salamat, salamat. Salamat. Salamat, Ama. Salamat, Ama. Salamat, Ama. Salamat po, Ama. Sa mga sandaling ito, Panginoon, tinataas na po namin po ang aming mga kahilingan. Habang nasa diwa kami ng pag-aayuno, ang aming mga kahilingan, ang aming mga prayer request. Lord, kasama ng aking mga kapwa, mga pastor sa aming organisasyon wherever they are, kasama ang mga kamanggagawa po namin, ang mga miyembro na nakatunghay, na kasama po sa FB Live ngayon, o dili kaya hindi man sila naka-hook up sa live streaming sapagkat wala silang signal, wala silang mga load sa kanilang cellphone, Panginoon. But then, oh God, deklarado sa aming organisasyon na ang 12 o'clock, ito yung time na magsama-sama kami, Panginoon, for prayer and fasting. Ito yung oras na sama-sama kami, na kahit na hindi sila naka-hook up sa live streaming, alam ko wherever they are, sa mga kapatiran po namin mula doon sa Candon City, Ilocos Sur, Panginoon, sa Kalinga, Panginoong Diyos, yan po sa Pampanga, sa Nueva Ecija, sa Bulacan, sa Metro Manila, Panginoon, sa Cavite, sa Rizal Province, Panginoon, sa Quezon Province, nasaan man yung mga churches po namin, alam ko, Panginoon, na kaisa namin sila sa pananalangin at pag-aayuno, itinataas sa iyo ang pandemic problem na ito. Ama, salamat. Una sa lahat, Panginoon, we pray, O God, for the armed forces of the Philippines. Panginoon, ang mga sundalo, Panginoon, na nagme-maintain ng peace and order. Lord, gabayan niyo po sila. Ilayo niyo po sila, Panginoon, sa anumang kapahamakan. Lord God, protect them as well as part of the frontliners, Lord, dito po sa pagsugpo ng pandemic problem na ito. Oh God, in the name of Jesus, protektahan ninyo ang Armed Forces of the Philippines, ang mga sundalo, Panginoon, na in charge, Panginoon, sa mga checkpoints, sa pagpapatupad sa mga alituntunin, Panginoon, ng quarantine, lockdown. Oh God, na sila po ay malakas, malusog, Panginoon, para magampanan nila ang kanilang mga tungkulin. Salamat sa iyo, Panginoon, ang mga business establishments, oh God, Panginoong Diyos, ang mga bangko, Panginoon, ang mga drugstores, mga pharmacy, mga bangko, Panginoon, mga supermarkets, Panginoon, Lord, oh God, ang mga business establishments, Panginoon, that will provide, Panginoon, the basic commodities of people. Oh God, manatili sila in their full operation. Ama, iingatan niyo po ang mga may-ari. Iingatan niyo po ang kanilang mga employees, oh God, so that they shall be able to serve the Filipino people in their times of need. Business establishment, bless them, protect them, oh God. Panginoon, ang mga community workers, Panginoon, sa mga iba-ibang mga barangay, lalong-lalo na po, Panginoon, ang pagpapamigay, Panginoon, ng mga food packs, mga relief goods, Panginoon, sa iba-ibang mga lugar, iba-ibang barangay, sa more than 42,000 barangays sa Pilipinas, ang mga community workers, Panginoon, ang mga kapitan, ang mga tanod, ang mga social workers po sa mga communities, Father God, protect them as well, para hindi po sila mahawa, Panginoon, ng COVID-19 na ito, para hindi rin sila magiging dahilan para mahawa ang community dahil po sa kanila. Lord, use them, Father God, O Lord God, so that mapanatag ang aming mga kababayan, Panginoon, dahil kompleto, Panginoon, ang mga community workers na tumutulong sa pangangailangan ng aming mga kababayan. Panginoon, mga doctors on duty, O Lord, nababalitan po namin, Panginoon, na dumarami po ang nasasawi, dumarami ang namamatay ng mga doctors dahil sa sila po ay infected with this virus, O God. Lord, have mercy upon these doctors, Lord. Kahabagan po ninyo ang mga doctors. Withhold to them, from them, O God, yung pong virus na ito para magampanan nila ang kanilang mga tungkulin para gamutin, para, Panginoon, i-provide ang medical care and attention ang aming mga kababayan. Ama, kung hindi man kalabisan sa iyo, pwede lamang, Panginoon, to stop, O God, to stop
sa mga medical doctors ang tatamaan pa, Panginoon Lord, na may stop, Panginoon, na ma-infect ang mga doctors, Panginoon, sa virus na ito. Ama, mula sa kanilang ulo hanggang sa kanilang talampakan ng mga medical doctors, Lord, protect them in the name of Jesus. Their families as well. Lord, ang economic situation po ng aming bansa, Panginoon, O Diyos, dalangin po namin that in the midst of this crisis that we're facing in, maraming sarado, Panginoon, ng mga negosyo, Panginoon, ang transport business, Panginoon, at iba pang klase ng negosyo, pansamantala, Panginoon. But then, O God, we pray ng aming economy, Panginoon, ay hindi po basta-basta maapektuhan. Lord, dalangin po namin ng economy po namin ay magtuloy-tuloy so that it shall be able to sustain the Filipino people, O God. The sustainability of helping the people, the sustainability, O God, of the needs of the Filipino people, Panginoon, ay aming maranasan naman. Mahirap umayaman, Panginoon, na pantay-pantay kami sa harapan mo ngayon. But then, oh God, Lord, alam po namin ang kalalagayan ng mga mamahirap, yung mga less fortunate in life. Oh Lord, maraming tinamaan sa kanila katulad ng mga jeepney drivers, taxi drivers, bus drivers, Panginoon, yung mga involved Panginoon sa construction business, Panginoon, mga tricycle drivers, Panginoon Lord, alam kong apektado po sila, Panginoon, kahabagan po ninyo ang mamamayang Pilipino. Oh God, the economy shall boom. The economy will continue to prosper. The economy to be strong, oh God, in the name of Jesus. Ang madalangin po namin, family protection. Lord God, in the name of Jesus, ang bawat Pilipino, iingatan po ninyo. Ang bawat pamilya ng Pilipino, iingatan ninyo. In the midst of this quarantine na nasa loob kami ng aming mga tahanan, Lord, may your protection to be upon each family, Lord God. Na katulad ng sinabi doon sa Exodus at doon sa Isaiah, na huwag kaming lalabas, maglagay kami ng dugo sa amban ng aming mapintuan, at ang sabi mo sa Isaiah, lock into your home. Panginoon, mayroong purpose kung bakit mo kami pinapapasok, bakit mo kami pinapalagay sa loob ng aming tahanan, in order for us to be spared from this COVID-19 pandemic. O Panginoon, ang bawat family ng bawat Pilipino, iingatan po niyo sa pangalan ng Panginoong Yesus. Lord God, yung mga gowns na kailangan ng mga medical practitioners, Panginoon, yung kanilang mga PPE, personal protective equipment, Lord God, yung mga gowns po nila, yung mask po nila, yung mga gloves na kailangan po nila, Panginoon Lord, nawa hindi po magkukulang para maprotektahan ang aming mga frontliners, Panginoon, providing medical care and attention to our people. Panginoon, the availability of internet availability, para we can communicate to the world, we can communicate to our family members, we can communicate to our public officials so that we may know what's going on. Panginoon, ang internet connection or availability magpatuloy para makakuha kami, Panginoon, ng mga fresh information, fresh reports, para ito po ay aming dadalhin sa aming mga pananalangin. Ama, just and humane government, just and humane government, just and humane government, na ang aming gobyerno ay makatugon sa pangangailangan ng Filipino people. Ang aming gobyerno ay maging makatao para maibigay, masolusyonan ang mga kasalukuyang nangyayari, Panginoon. Lord, alam po namin na malamang ang presidente namin at ng mga kasama sa mga nagplaplano, kasama sa nag-iisip, Panginoon, hindi po madali ang kanilang ginagawa. Some of them, Lord God, are already experiencing sleepless nights sapagkat sa pag-iisip, sa pagplaplano, sa pag-i-strategize. But then, O God, our overall prayer that our government, Lord God, our government will remain as just, Lord God, and humane in the way they handle this COVID-19 pandemic problem, O God. Salamat sa iyo, sabing gobyerno. Knowledge on COVID-19. Patuloy niyo kaming turuan kung ano pa itong COVID-19 na ito, sapagkat kinakailangan maprotektahan namin ang aming sarili. Ayon namin na kami po, Panginoon, ay maging ignorant dito po sa pandemic na ito.
Continue to educate us, O God, para we know what to do. We will prepare and we will protect ourselves from this pandemic problem. Salamat po sa iyo, O aming Ama. Love for our neighbors. Pagningasin niyo po sa aming puso, Panginoon, pagmamahal namin sa aming kapwa. Even in praying for them, even encouraging them, O God, even in sharing the gospel to them, Lord God, expression of our love to our neighbors. At kung ano man ang pwede naming maitulong sa mga nangangailangan, Lord, gagawin po namin. Salamat sa mga kapatiran po namin, extending some help to their neighbors, some help to their friends, expression of our love. Tulungan niyo kami, Panginoon, na sa mga panahon ito, these difficult and trying times, ay maipresent at maipadama namin ang love for our neighbors, Lord God. Salamat po sa iyo. Mask for our safety. Lord, hindi sana maubusan ng aming face mask, Lord, mask, para sa ganun ay magamit namin as we go out from our home. Panginoong Diyos, ay meron po kaming magamit, especially, Lord God, those people who are compromised with a compromising health condition, Lord. Salamat po sa iyo, Ama, na magtuloy-tuloy ang production ng mga face mask para may magagamit po kami. Salamat po sa iyo. Salamat po sa iyo. Nurses on duty, Lord. Yung mga nurses, Lord, part of the frontliners. Dalangin po namin ang mga nurses ay maingatan sila. Panginoon, kalakasan, kalusugan ay kanilang makamtan. Hallelujah. Salamat sa iyo, Ama, katulad ng nakikita ko kapag kami po'y nagpupunta sa Philippine Heart Center, kapag ako po'y nagpapadialysis, nakikita ko kung paano nagiging maingat ang mga nurses, kung paano sila po ay mayroong mga protective gears, Panginoon. Lord, salamat po sa iyo. Salamat sa kanilang buhay. Iingatan niyo po sila. Ilayo niyo po sila, Panginoon, sa epekto ng COVID-19 na ito. The nurses are in your hands. Online worship services, Lord God, may pagpatuloy namin so that we shall be able to connect to our people. Panginoon, kung kaya nga salamat sa online ng internet, sapagkat sa pamamagitan ng live streaming, we are able to encourage our people. We are able to connect our people. We are able, O God, to know their conditions. We are able, O God, to be an inspiration to our people. Kami na mga magkakapatid, magpalakasan kami sa isa't isa. Gamitin namin ang technology, Panginoon, O Diyos, na available sa amin. Ama, salamat sa online worship services and prayer meetings, Panginoon. Family worships, Lord. Family worships sa bawat mga sambahayan. Na katulad po ng concept ng aming Pangulo, bawat tahanan ay sambahan. Bawat tahanan ay sambahan. Bawat pamilya. Oh God, oh God, oh God. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Ang mga police officers, Panginoon, sila, Panginoong Diyos, ay maingatan. Sila, Panginoon, ay magkaroon ng kaligtasan din, Lord God. Mga police officers, quarantine facilities. Panginoon, mag-create pa kayo ng mas maraming quarantine facilities para po ma-testing, Panginoon, ang mga tao, at kapag sila po ay people under monitoring, people under investigation, Lord, sila po, Panginoong Diyos, ay mailagay sa lugar na kung saan, Panginoon, ay maiingatan at maalagaan sila. More quarantine facilities in the name of Jesus. Respect for government guidelines. Kami na mga Pilipino, oh Lord God, Panginoon, magkaroon kami ng disiplina to follow rules, to follow guidelines, Lord, set forth by the government para po sa aming kapakanan, para sa aming pamilya, at para sa bayan. Safety of people is what we are praying also, Lord, na maging safe ang Filipino people, maging safe ang citizenry, oh God, na habang kami naka-quarantine, Panginoon, hindi makakapasok ang mga virus sa aming mga tahanan, katulad sa aming mga Kristiyano. Symbolically, spiritually, we have applied the blood of Jesus Christ sa aming mga tahanan, and this virus cannot enter our homes because it is covered by the blood of Jesus Christ. That is our decree and declaration that we are protected by the Almighty God. Hallelujah! Nagiging sambahan ang aming tahanan at may kapilya ang aming pamilya. O Panginoon,
habang ang aming tahanan ay nagiging sambahan, ang aming pamilya ay may kapilya, iingatan niyo po kami. Our safety is what we pray. Travelers who are trapped, yung pong mga na-lockdown, Panginoon, Lord, we pray wherever they are, Ama, hindi sila mapabayaan. Yung mga mahal nila sa buhay na medyo malayo sa kanila sapagkat dito po sa lockdown, Panginoon, magkaroon ng kapanatagan, magkaroon ng kapayapaan sa gitna ng ganitong mga sitwasyon. In the name of Jesus, in the name of Jesus, kayo po, Panginoon, na mag-iingat sa mga natrap sa iba-ibang mga lugar na hindi sila makauwi for some reason. Yung mga nagtatrabaho sa kanilang kumpanya na hindi na po pinapalabas ng kanilang mga employers para na rin sa kanila, para maingatan sila. O Panginoon, dalangin po namin na magkaroon ng kapayapaan sa mga pamilya, magkaroon ng kapayapaan sa bawat isa na nasa trap situation, Lord God. Ganon din ang mga utilities po namin, Ama, like electricity, Panginoon, na maiingatan. Magpatuloy ang serbisyo ng mga utilities, Lord, para sa kapakanan po ng mamamayang Pilipino. Oh God, Panginoon, magpatuloy ang electricity, ang water. Lord, in the name of Jesus, magpatuloy po ang lahat ng mga ito para sa ganun, Panginoon, hindi dagdag problema ng sambayanang Pilipino. Protektahan ninyo, Panginoon, ang aming mga dams, ang aming mga tubig. Protektahan ninyo ang aming mga power plants, ang source ng aming electricity in the name of Jesus. Ventilators for patients, Lord. Yung pong mga under monitoring or people under investigation, kung kailangan nila ng ventilators, ng mga respirators, Lord, oh God, nawa ay kompleto, nawa, Panginoon, ay may available na gagamitin ng mga pasyente upang ito po ay tutulong sa kanilang mga kalagayan. Salamat sa iyo, Ama. Salamat sa iyo, Ama. Water supply, dalangin po namin na magtuloy-tuloy, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, katulad ng sinasabi po ng Department of Health, Panginoon, sinasabi ng aming gobyerno na mayat-mayat maghuhugas kami, mayat-maya maliligo kami, Panginoon. Huwag niyong ipahintulot na apektado po ang water supply para may magamit kami, Panginoon, sa paghuhugas. Panginoon, meron kami magamit sa paliligo, meron kami magamit, Panginoon, sa aming pong mga pagluluto. Lord God, the water supply in the name of Jesus shall continue, Lord God, in the name of Jesus. Yung mga unsung heroes, Panginoon, unsung frontliners, Panginoon, katulad ng mga security guards, katulad ng mga janitor sa mga hospitals, katulad ng mga medical representatives, Panginoon, na iba-iba mga gamot na nagpapatuloy na umiikot para sa gano'n ng mga supply na mga gamot sa mga butika ay magpatuloy, Panginoon. Ang mga medical technologies sa mga hospitals, sa mga laboratories, unsung frontliners, Lord, iingatan nyo rin po sila. In the name of Jesus, most of them, oh God, ay kulang na po sa tulog sapagkat sa need na nandun sila sa kanilang duties. Oh God, in the name of Jesus, sasamahan niyo po ang mga unsung practitioners, unsung frontliners naman ito. In the name of Jesus. Panginoon, ganun din po, yung pong bawat isa sa amin, ourselves, dapat iingatan po namin. Hindi lamang kami magiging maingat sa aming kapwa, hindi lamang kami nagtatanong sa kalagayan ng aming kapwa, kundi ang aming mga sarili po rin po, Panginoon, ay aming maingatan. I decree and declare that you will take good care of yourself. I decree and declare that you will care for yourself, my brothers and sisters. Habang tayo ay nananalangin, habang tayo nangungumusta sa iba, but don't forget yourself. Don't forget yourself na ingatan ka rin ng ating Panginoon. Glory to God. At ganun din, Panginoon, zero casualty. Yan na po ang aming panalangin. Nawa, Ama, kung pupwede, kung hindi man kalabisan sa inyo, tama na, Panginoon. Tama na. Tama na po yung mga naging biktima, Panginoon, ng COVID-19. Kung pupwede, Ama, tama na at wala nang madagdag, Panginoon. Wala nang maidagdag pa, Panginoon, na casualty. Wala nang may dagdag pa na masawi na buhay dito po sa virus 19 pandemic na ito.
Ama, that is our prayer. That is our prayer. That is our prayer. Lord God, that is the desire of our hearts, Lord. Mula sa Armed Forces of the Philippines hanggang sa zero casualty, O God. That is our prayer. Lord, salamat po sa inyo. Salamat sa inyo. Salamat. Habang kami po ay nasa diwa ng panalangin at pag-aayuno, Lord, remind us to come before you. Remind us to submit to you. Remind us, oh God, Lord God, to be prayerful, Lord, in the name of Jesus. In the name of Jesus. At gamitin nyo kaming maging daluin ng iyong pagpapala sa ibang mga tao. Gamitin nyo kaming maging kalakasan. Gamitin nyo kaming inspirasyon. Gamitin nyo kami, Panginoon, na maging kapayapaan ng iba. Gamitin nyo kami, Panginoong Diyos, na magiging instrumento, Panginoon, ng iyong pag-asa sapagkat sa mga panahong ito, Panginoon, maraming mga tao nangangamba, nagpapanik, natatakot. But then, oh God, salamat, you can use us. You can use us, Lord, and use us as we continue to dedicate our life to you. As we continue to submit our life to you, use our life. I decree and declare ng bawat kapatiran ko po sa Triumphant Church Ministries International ay nasa pag-iingat mo, Panginoon. I decree and declare to them, Psalm 91 verse 1, He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Yes, ang aming mga kapatiran sa Triumphant Church Ministries International are under the shadow of the Almighty. We are protected by God. We are protected by God. We are protected by God. Claim it, my brothers and sisters, the protection of God. Claim the goodness of God in your life. Claim the overflowing grace and mercy and blessing of God in your life. Claim it in the name of Jesus. Psalm 91 is our inheritance. This is our inheritance. Hallelujah. And I know and I believe that God will respect our declaration because that is His word. God will honor His word. God will honor His word. As we proclaim His word, as we believe in His word, He will honor the declaration of our faith because our declaration is based on the word of God. Hallelujah. Oh, salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyo. Salamat sa iyo. Salamat sa iyo. Oh God, oh God. Salamat sa mga kapatid ko na nakiisa sa panalangin at pag-aayuno. At magpapatuloy kami, Panginoon, mag-ayuno the whole day, oh God, the whole day. Hallelujah. Ipagpatuloy namin ng bukas na isip at puso sa mga mensahe mo, Ama. Salamat po sa iyo. Salamat sa iyo. Sa mga kaibigan ko po na nakiisa sa live streaming na ito, bless them as well. Bless their families as well, oh God. Kayo po ang patuloy na maitaas at madakila sa panahong ito. Maraming salamat. Pinakinggan mo ang aming dalangin at umaasa kami na sasagutin mo ang aming panalangin. Ama, purihin po kayo. Ama, luwalhatiin kayo. Ama, salamat. Salamat. Ibinabalik namin ang papuri, pagluluwalhati, dahil sa iyo nababagay ang lahat ng mga ito. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. At Amen. Maraming salamat po sa inyo mga kapatid, sa aking mga kapamilya, sa Triumphant Church Ministries International at sa aking mga kaibigan sa FB. Thank you for joining me. Thank you for partnering with us as we partner with World Evangelical Alliance and the Philippine Council of Evangelical Churches for the call for a global day of prayer and fasting. Maraming salamat sa ating mga kapastoran sa Triumphant Church Ministries. Salamat sa pangunguna ninyo sa inyong mga FB live streaming, napapatatag ang mga miyembro, nakukumusta ninyo ang mga miyembro, nakakausap natin sila sa pamamagitan ng technology. At salamat at alam ko na ang mensahe ng Panginoon ay pinarating ninyo ang Psalm 91. Again, mamayang 2:00 sa mga kaibigan po ni Pastor Henny,
alas 2, magla-live streaming po siya. Yung mga kaibigan po ni Pastor Francis, alas 7 ng gabi, magla-live streaming po siya. Samahan niyo po. Subaybayan ninyo para tayo matuto, para lalo pang punuin ng Panginoon ng ating sisidlan hanggang sa ito ay nag-uumapaw. Sa inyong lahat, maraming salamat po. Ipanatag natin ang ating kalooban sa Kanya. Ipanatag natin ang ating kalooban sa Diyos because our God is merciful God. Our God is a powerful God. Our God is a wonderful God. Salamat sa Panginoon. Ito po ang inyong kapatid, kamanggagawa, si Bishop Vic Rabara, pansamantalang nagpapaalam. Ngunit ako'y naniniwala na tayo iisa sa damdamin at espiritu sa paglaban sa COVID-19 pandemic nito. Pansamantala, ako'y nagpapaalam at ang aking sasabihin po ay Shalom to everyone.